ito mga kababayan, grabe ho itong pag-uusapan natin. Talaga nga naman, oo. Oo, kasi 'di ba, ay marami hong nagpupuntahan diyan mga kababayan, diyan sa marami hong nagpupuntahan diyan mga kababayan diyan ho sa, tawag dito, ano tawag dito? Ah, kung saan naganap, diyan ho sa General Santos, ha? Kasama na rin ho Davao, tinamaan na rin ho diyan ho sa ginanap na ano, yung may nangyaring lindol. Sabi 7.8 pero lumalabas may mga balita hindi lang daw 7.8 'yan. Lumalabas parang umabot daw sa 8, ano ba 'yan, 8 something gano'n. Naku po, sus Mariosep. Oo, diyaan sa Jensan, pasensya na, hindi gano'n kapamilyar. Alam niyo naman, Manila boy ho ito. Wala ho akong probinsya, Manila boy. Sabi nga ni Senador Robin, Manila boy. Oo, dyan ho sa Jensan. Although Jensan, pero yan. Kasama na rin yung Davao, mga kababayan. Ito na, marami yung mga nagpupuntahan dyan, mga nagbibigay ng tulong. Halo-halo, iba't ibang tao na. Pero syempre, mga kababayan, ay nakapalakpakan ho natin ang Administrasyong Marcos, especially ho itong si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Ay na kung saan mga kababayan, napakabilis ho ng response ng ahensya ng gobyerno, diyan ho sa ginawang pagbibigay ho ng mga tulong, pagbibigay ho ng mga ayuda sa mga nasalanta ho ng lindol. At siyempre ang pinaka ano pa diyan ininspeksyon agad yung mga nakatayo, may mga nasira hong mga gusali, tulay at kung ano-ano pa. Ang isa diyan na nag-inspeksyon agad, lumusob, ito hong DPWH. Sa pangunguna ho ni Vince Dizon. Ipakinggan muna natin ito, si Secretary Vince Dizon para magkaroon naman ng exposure. So good afternoon. So Ayan napunta kami ni katatapos lang ho ng lindol Secretary niyan. at ni Yusek Harold ng Pangulo dito para immediately ma-assess natin. Mm. So right now, a priority is, unang-una pupunta kami sa George Royeca Hospital. Yan yung kaisa-isang public hospital dito. Initial assessment ng structure is okay naman. Kaya I think bumalik na yung mga pasyente sa loob. So pupunta na kami doon to assess lang. Meron kasi mga minsan kasi mga kababayan, may mga DDS kasi mga tanga. Ang gusto nila kalilindol lang, gusto agad si PBBM lumipad agad diyan para mga ano yung si Goku sa Dragon Ball, lumindol, biglang nag-teleport si PBBM tapos biglang lumutang diyan. Mga bugok talaga kayo, ano? Ang importante, kumbaga siya na-aksidente. Ayan, halimbawa, na-aksidente sa kalsada. O ano una bang makikita mo sa pinangyariang aksidente sa kalsada? Makakakita ka ba agad ng doktor doon? O di ba hindi? Ano unang makikita mo sa isang aksidente? O pangkaraniwan, ambulansya muna. Mga magbibigay muna ng first aid. After niyan, isasakay siya sa ambulansya, dadalhin siya sa hospital, doon siya makikita ng mga doktor. Parang ganyan diyan sa mga ganyang aksidente. May mga nangyaring ganyang insidente, may lumindol, sino una bang makikita mo? Si PBBM ba agad? Natural hindi. Ano makikita mo? Ang mga ahensya muna ng gobyerno, DSWD, katulad niyan DPWH, titignan yung mga nasirang mga gusali, eskwelahan. Ayan, ang hirap kasi sa inyo. Kaya nauso ang ropor sa eskwelahan, ano? Mga mahirap makaintindi. Siyempre, uutusan muna ni PBBM mga ahensya ng gobyerno. 'Di ba? Kasi kung si PBBM lang lulutang diyan, ano yan, tatanga lang si PBBM. Titingin-tingin. Ano mangyayari doon? Makakain niyo ba yun? Gaganyan-ganyan si PBBM.
Hindi katulad ni Digong, 'pag may baha, kapag may lindol, sakay lang ng sakay sa chopper, tingin lang ng tingin ng ganyan, si Digong. Naalala niyo, gano'n lang ng gano'n si Digong, ikot lang ng ikot yan, eh. Sasakay sa chopper, tapos ganyan lang ng ganyan. Tapos papakita sa social media, pupurihin ng mga DDS, tapos na. Di ba? Ang importante, ahensya, kamay ng gobyerno. Yun ang importante. Hindi nyo nalalaman yan, eh. Kung tutuusin nga, ayan, local government. Kung tutuusin nga, dapat ang unang makita nyo muna dyan, mga mayor ninyo, eh. Ang una muna dapat makita nyo dyan, mga vice mayor ninyo. Ang dapat mauna muna dyan talaga, dapat governor nyo, vice governor nyo. Kasi nasa inyo, nandyan ang mga budget nila. May budget para dyan. Ba't iniisip nyo agad si President Bongbong? Ba't si President Bongbong agad maiisip nyo? Bakit ang maiisip nyo agad national? Parang napakapangit naman mauunang tumulong ang national kaysa local. Lugarin nyo yan. Ano bang mga isip yan? Anong klaseng mga pag-iisip yan? Mga kababayan, 2026 na, mga DDS. Grow up. Grow up. Maging smart naman tayo mag-isip. Isipin mo, hinahanapan mo ng tulong ng national. Hinahanapan mo ng tulong si PBBM. Ang hanapin mo, yung mga opisyal ninyo. Yung mga namumuno sa mga probinsya ninyo, governor nyo, vice governor ninyo, vice mayor ninyo, mga mayor ninyo. Kasi may mga ganyan kayo. At may mga budget din para sa ganyan. Ba't si PBBM agad hinahanap? Wala talaga itong mga ito. Kulang sa kaalaman, ano? Mga kababayan, kulang, no? Kulang sa knowledge, no? Wala talaga kayo. Mahina talaga pag-iisip ninyo. Siguro, pagka ganyan, tuwan-tuwa siguro mga mayor, mga vice mayor, governor, vice governor. Sipin mo, hinahanap nyo agad si PBB. Wala talaga ito mga ito. Mahihina ako. May patience. Tapos, yung Buhayan Bridge na critical sa Gensan, tinignan ko na kanina, okay din siya. Pinabuksan ko na rin yung bago, nakakatapos pa lang. Pina-open ko na. So, habang ina-assess yung luma, at least bukas na yung bago. And then we will be going around also to assess the other roads and bridges na critical. So, hopefully, initial assessment okay naman. Pwede lang dun sa Gensan Tiboli Road na talagang closed off right now. Pupuntahan ko din yon to check. Pero magpapamobilize na kami starting tonight and tomorrow morning. So, tuloy-tuloy ang assessment. We'll give you regular updates. So you were saying wala kayong nakitang hindrance sa gagawing relief operations sa mga affected mga areas? Right now, for Gensan, wala pa. We will have to check on Sarangani. No, so iikot din kami sa Sarangani in the next few days. And sa South Cod, tsaka sa Davao. We will never leave anyone. Ayun mga kababayan, sa kapagkatao ni Vince Dizon, sekretary, namumuno kalihim ng DPWH, nagpunta agad siya, tinignan niyo yung mga daanan, gusali, kung safe pa ba, dapat ba i-close, o dapat bang meron muna maging alternate route, o kailangan, o baka hanapan nyo ng dilata si mga DDS. Baka masalubong nyo si Vince Dizon, hanapan nyo ng ayuda, DPWH ito, Hirap mga kababayan, no? Hirap mga kababayan, may mga kababayan tayong tanga, no? Seryoso. Alam nyo mga kababayan, kahit ang pinakamagaling na presidente pa ang maluklok sa Pilipinas, kung tanga ka sa pamumuhay, hanggat maaari, magsalita ng ganito. Hanggat maaari, ayoko magsalita ng ganito. Kaso minsan mas maganda magsalita ka rin minsan ng masakit. Bakit? Para ba makagising ka? Nagigets yung ibig ko sabihin. Para ba makagising ka? Kasi minsan ang nagpapagising sa utak ng isang tao, yung sakit na maririnig mo eh. Kasi tatago sa puso mo eh. Diba? Kasi puro kung sasabihin mo dyan, puro papuri, kahit hindi na totoo, wala, hindi matututo yan. Isipin mo kahit tanga, sasabihin mo matalino ka. Isipin mo kahit bobo ka, sasabihin mo okay ang utak mo. Wala. Hindi magigising eh.
Paminsan-minsan kailangan mo talaga magsalita ng ganito, eh, para mauga mo. Para magising ba. Wala, mga kababayan, disappointed ako sa ibang mga kababayan natin. Kasi ano na, kasi minsan mga kababayan ganyang utak nadadala mo talaga sa buhay, Hindi ka nagiging smart. Kasi nga, ang mga vlogger mga kababayan, influencer, makaka-impluwensya ka. Influencer, makaka-impluwensya ka. Ibig sabihin, makakapagbigay ka ng mga payo, advice, tip, para magamit mo sa iyong pamumuhay. Influencer nga, eh. Papaano ka magiging smart? Papaano ka magiging smart? Papaano ka makaka-pick up, makaka-adapt ng magaganda para magamit mo sa buhay mo? Kung ang mga pinanonood niyong vlogger, sinasadyang mali ang maintindihan ninyo. 'Di ba?